Hello guys. So, good evening, no? Good evening sa ating mga asasiyan and of course sa mga Tickmillions natin na nasa mga traders ng Tickmill, ang Asasi, Crypto Forexing Community. Ngayon na medyo inumpisa ako na kahit di pa 9 o'clock since in-expect ko naman no na ang lesson natin ngayon is more on introduction pero magkakaroon lang tayo ng kaunting kumbaga briefing kung ano yung gagawin natin. So panibagong set of lessons tayo guys. Okay, sa ating libreng lessons publicly brought to you by Tickmill, okay, and Asasi Crypto and Forex Community. So ngayon, ang set of series ng ating pag-aaralan ay with indicators. Pero bago nyo ah, aralin ito, guys, so total na sa introduction, sa mga series na gagawin natin, at least kabisado nyo yung market structure, tsaka yung support and resistance. Pero ngayon, ibibigay ko sa inyo ito i-discuss ko sa inyo yan, yung dalawang klase ng support and resistance na normal na ginagamit ng mga pro trader. Meron din kasing mga ibang trader ang gamit lang isang guhit lang. So, parehas natin yung di-discuss at ano ba yung advantage and disadvantages ng mga yon. Pwede rin nating pag-usapan. So, marami sa atin ang mga nagte-trade na. Sa mga nakikita ko yan, sila Sir Milliard, Lester, mga nakikita ko na yan, si Sir Gerald, mga nagte-trade na yan. Ngayon, bakit ko ba inilagay itong series na to at hindi ito ang una kesa sa price action? Bueno, iba kasi pagka by candles itself, nakikita nyo kaagad yung galaw ng market, possible na prediction nyo sa market kung ang bias nyo ba ay tataas o bababa. Malaking bagay kasi kapag ka iyon ay kabisado nyo na. So sabi ko nga doon sa post ko, make sure na kayo ay kabisado nyo na ang market structure tsaka yung mga basic na support and resistance. Pero ang market structure, hindi na natin gaanong di-discuss ngayon. I-discuss lang natin yung support and resistance, paano ba tayo magsusupport and resistance, at paano yun i-combine with the indicator sa susunod. Pero wala talaga tayong indicators pang i-discuss ngayon. Ipapakita lang natin kung ano-ano ba yung iba't ibang klase ng indicators na makakatulong sa atin at ano ba yung tawag doon at saan ka ba komportable. Pero isa lang ang sasabihin ko guys, marami na rin yumaman using the indicators alone. What I mean is yung mga profitable na trader na ginagamit lang ay indicators. Nagsisimula pa lang ako noon, mga 2020, yung mga estudyante, mga kaklase ko sa isang mentorship. And then nagkukwento yung coach ko, no? Pero by the way, 2018 pa, nagba-binary trading na ako and crypto talaga ako. After 2018, 19, Ethereum ang hawak ko. Pero nasa ako for Sage. So it's not a direct trading, it's a smart contract. Doon ako nag-umpisa talaga ng trading journey ko. Ngayon, ang nangyari guys, sa mga kwento, sa mga kakilala ko, nung araw kasi, nung hindi pa sikat yung SMC, ICT, talagang ang gamit lang, pinapasimple lang ang trade. Okay, MACD lang, o kaya moving average lang, ganun lang, Bollinger Band, pasok na. Kumbaga, nagiging profitable na. Kasi sa totoo, lahat ng strategy, titignan nyo, adaptable yan sa iba't ibang klase ng market, pwede nyo gamitin. Pero ang importante dyan, ma-master nyo lang yung basic. Okay, sino dito, para lang, ayan, dumadami na tayo, magsasampu na tayo. Sino dito guys, na merong isang favorite indicator na ginagamit na sa trading, paki-type lang kung ano yung favorite indicator nyo. Isa, yung main na favorite indicator nyo. Paki-type lang. Wala kayong favorite indicator na maalala? Walang nagta-type? Sige, type nyo lang. Magtatawag ako. Yun, si RSI, Emma, RSI. Madalas RSI, yung RSI, Relative Strength Index. Talagang maganda yan.
kasama yan sa i-discuss natin. Pero ang plano ko, one day, isang indicator, paano natin i-maximize yun ang plano ko. Actually, ginawa ko na yun sa Cryptoverse last 2021, kung hindi ako nagkakamali, to 2022. Pagdating sa indicators, ako yung coach na marami talagang tinuturo kasi halos lahat sa TradingView na pwedeng madaling indicator. Yan. Ngayon, meron din ako mga indicator na mga ituturo sa inyo na medyo wow, bago pa to, hindi common indicator. Sa series na to. Hindi ko alam kung hanggang kailan tayo matatapos sa series na to, pero ang pinakamaganda, yung post ko kanina. Ano 'yon? Yung Assassin Sniper strategy, ituturo ko sa inyo. Gold batch indicator ang gagamitin natin doon. Yung lumabas nung nakaraan, which is predetermined level. Okay? Now, bago tayo magsimula, gusto ko ring sabihin lang sa inyo na I hope suportahan natin ang Tickmill since they are the one who sponsor this kind of live webinar, pati yung mga event na mga susunod. At the same time, complete sila sa maayos sila sa customer service pagdating sa community natin. On the spot, natatawagan ko, na may message ko, account manager, even the country manager, they are helping us. At isa pa, kapag ka nagbibigay ako ng materials, guys, binibigay ko yun directly na sa Tickmill private group. Sino lang ba mga nandun? Yung mga nakaregister sa Tickmill na trader. It's a part of, parang suporta rin natin sa kanila. At the same time, hindi required ang deposit, pero I hope makapag-trade kayo sooner kapag ready na kayo. Kasi, sabi ko nga sa inyo, Tickmill ang may isa sa pinakamababang spread na subukan ko na yan. Kahit tingnan niya sa MT4, may spread doon, i-tick nyo yun, makikita nyo na Tickmill lang mababa ang spread. At yun ang primarily ko na habol. May GCash deposit, nandun din yan sa mga tutorial natin, etc. Okay? So now we will go to our topic ngayon. Gaya ng sabi ko, marami nang yumaman sa indicator, guys. Okay? Marami nang yumaman sa indicators. Ano lang ako? Wait lang, ayusin lang natin. Marami nang yumaman sa indicators dahil ito pinakasimple. Pero, kapag sobrang dami naman ng indicator na gagamitin mo, magiging clouded na masyado yun. Kaya hindi na rin advisable, no? Na napakaraming indicator. Pero iisa-isahin ko yan, yung mga indicator na yan. Okay. Una muna, papakitaan ko lang kayo ng set of indicators na mga nakasave sa akin nung nag-umpisa ako ng trading hanggang ngayon. Yung iba, ginagamit ko. Yung iba, wala na. Nakasave lang siya. Kasi more on, yung tinuturo ko sa one-on-one mentorship, more on simplified lang ako. Kahit alam ko mag-Elliott wave or something yan. So, marami tayong klase ng indicator, guys, na makikita nyo. By the way, kita ba ang aking screenshot? Ang display? Kita? Type 1 kung kita. Okay, klaro naman, no? Okay. So, napakarami. Meron yan. Pivot point super trend. Huwag kayong magalala. Ituturo ko yan. Even black flag. Mas type ko to sa EMA. Etong machine learning momentum, sarap din gamitin ito. Okay. CCI. Yan. Pero hindi ako nagpo-focus sa public pagdating sa CCI. Dahil similar lang yan sa RSI. So, more on RSI ako. MACD. May dalawang klase. MACZ, DLZV. Makikita niyo yung difference pagka diniscuss na natin ang MACD. So, gusto ko lang kayong i-teaser ng lahat ng mga natutunan ko simula nang nag-trade ako. Nag-start ako magturo ng 2021. Okay? Ito, naked candles yan. Kasi mas gusto ko minsan naked candles. Ito, halving. Nope, hindi ko tuturo ito. Ito, kanya-kanya lang to, pero it's not advisable. No? May Elliott wave. Tsaka nagkakamali itong indicator na to. Okay? Okay. Yung normal natin. Ito, ibibigay ko sa inyo, guys, yung Assassin RSI. Ito ang RSI ng lahat ng nag-under sa tinuturuan ko.
kita mo yung overbought and oversold, mas malinaw. Okay? Galing yan sa ano namin, ayan, assassin na yan, assassin na talaga yan, yung RSI na yan. Yung SMC order block, syempre yung assassin order block, assassin sniper order block. Ito, ibang klase rin ng RSI. I-note nyo lang kapag nakita nyo na. And hindi ko na gaano ginagamit to, pero accumulation and distribution marker, malaking bagay din yan, yung accumulation and distribution marker natin. Nakakatulong din yan. And then yung mga pinag-aralan na natin na gold batch, yan, yung mga gold batch na yan. Pero ituturo ko yan sa next webinar tong gold batch agad kasi maraming nag-aabang nito. Kasi predetermined to eh. Predetermined ang gold batch. Ibig sabihin ng predetermined, hindi ikaw ang gumagawa no ng go ahead ng support and resistance. Okay, so at least nagkaroon na kayo ng teaser. Simple lang muna tayo, sa introduction muna tayo. Kagagawa ko lang ng vlog na to kanina for the purpose of this video o this tutorial. Technical analysis using indicator. Yan. May mga vlog din tayo sa Floriden.com. Yan, 11 chart pattern in trading you should know. How to improve your forex trading psychology. Kung mahilig ka magbasa, pwede naman dito. Okay? Now, pag-usapan na natin ang technical analysis using indicator at ano ba nga ito. Pero bago yan, gusto ko lang i-double check. Gising ba ang lahat? Can you type 8 kung gising at nakikinig ang bawat isa? So, meron bang gising o meron bang tulog? Thank you, Sir Maillard. Can you type 8 kung gising? Sir Patrick, Lester, JR. So, yung iba tulog. Okay. Now, ganito tayo. Punta tayo dito. So, asikasuhin natin ang trading indicators. Kita na ba yung text na babasa nung nilakihan ko? Sir Jacobs, Sir R.A.S., thank you. Malinaw, can you type 3 kung malinaw naman? Nababasa na. Okay, thank you, Sir Miller. So, trading using indicators involves using statistical tools or visual cues on chart to inform your trading. Mahina ang dating, maaaring sa internet mo yan, sir. Kung mahina yung dating na because sa iba naman ay maayos. Tama ba? Klaro ang boses ko? Klaro ang signal ko? Can you type 4? Kung klaro? Okay. So, sorry Sir Jocabs, baka po yun sa internet connection nyo. Thank you guys. Now, technical indicators are heuristic or mathematical calculation based on price, volume, or open interest of security or contract used by trader who follow technical analysis. So, to make it short, guys, kadalasan, kuha tayo ng isang na kadalasan, ang nakikita nyo ngayon ng mga indicators tulad ng EMA, okay? Tulad ng MACD. Yan ay reflection lamang ng historical data na nakikita nyo sa candles, sa galaw ng candles. So, dyan pumapasok yung leading and lagging indicators, etc. Ngayon, baka sabihin nyo, Coach, saan ba ang Fibonacci? Sa totoo, ang Fibonacci is not indicator, it's a tools. Trading tools. Personally, yun ang opinion ko. Hindi ko lang alam ang opinion ng iba. But I respect it kung ano man ang... Pero kung makikita mo, wala siya sa list normally sa Investopedia. Okay? So now, meron tayong leading and lagging indicators. Leading and lagging indicators are two types of technical analysis tools in trading to assess market condition. Pagka sinabi nating leading indicators, okay, pwede siyang magbigay ng signal sa future price movement. Ngayon, yung iba, minsan dito nagkakaroon ng argument eh. Hindi yan, RSI is a lagging indicators. No, it's a leading indicators. Regardless of that, dun muna tayo sa basic. Ano yan? Like for example, ang importante, mabilis silang mag-react sa price,
changes, leading indicator yan. Okay, once they use to identify early sign of market reversal, leading indicator yan. Parang sa RSI, no? Kung mapapansin nyo yung ating RSI, okay, teka lang. Ayan, ito yung ating RSI guys. Check ko lang yung chat ha. So, 12. Umabot na rin tayo ng 12 sa wakas. In-expect ko kanina. Talagang normally, after 10 na nag-umpisa, no? Doon tayo. So, kung mapapansin nyo guys, dito sa ating RSI, eto, i-share ko yung link nito. Paano mag-add favorites. Kung ikaw ay member dito sa ating Tickmill na chat room, no? Sa chat room ng Tickmill. So, just register in Tickmill. No deposit required. Para lang yan, kumbaga pwede nyo gamitin yan in the future. At makikita nyo bentaha pagka ginamit nyo ang Tickmill. Not because I'm promoting it or dahil sumusuport siya. Ang number one dyan ay yung spread. Na-compare ko na yan doon sa mga una kong ginamit. Ayoko na sanang pangalanan pero pangit naman kung sabihin ko pa. Basta Tickmill ako ngayon at kung darating man ang panahon, isa sa Tickmill yung priority ko. No, gumamit man ako ng ibang broker, may mga especially yung raw nila kung gusto mong mag manual trading. Sa manual trading okay yan. Pero pagka mga EA o kaya mas okay ang spread for the bot ng classic. Okay? So, tandaan nyo, mapapansin nyo, dito sa RSI, isang example niyan, yung pula na yan, sa indicator lang ng Asasi to guys ha. Yan lang yan ha. Ibig sabihin, lumampas na yan dito sa range ng 70, which is overbought na siya. Pagka nasa baba naman siya, oversold na siya. So, hindi naman ibig sabihin, pagka pinag-aralan na natin yung RSI, di-discuss ko yan. Pero makikita mo, dahil para tong support and resistance bug. Tapos, baba. Untog, baba. Tapos, i-discuss ko rin to katulad nito. Itong momentum na area na to, yan yung bullish momentum natin. Ito yung bearish momentum natin. Ng price, bumababa siya. Pero gusto ko lang i-sample, hindi pa tayo nasa RSI, gusto ko lang sabihin sa inyo, that's one of example of leading indicators. Ang MACD ang isa sa pinaka-paborito ko noon. Pero ngayon, medyo iniwan ko na siya. Bakit ko ba siya iniwan ng MACD? Well, kasi sabi ko nga sa inyo, habang tumatagal kayo, nagbabago. Pero chinecheck ko pa rin ng MACD Chinecheck ko pa rin yan. Ano ba nangyari dito? Sorry naman guys. Yan, okay. Ito yung MACD natin. Yan. Pero napakaganda ng MACD, especially for newbie. Kaya isa yan sa gusto kong itapik agad pagkatapos nating itapik yung gold batch na Asasi Sniper. Okay? Combination yun ng pero pupunta tayo lesson 2. Kasi ito magiging lesson 2. Yung gold batch, hindi ko sure kung isasama ko siya sa technical analysis with indicator. Yung Asasi Sniper natin for manual trading, especially to sa atin lang guys ha, wala kang makikita sa internet ng Asasi Sniper. Okay? Yung strategy na yon, hawig siya, sabihin na natin hawig ni Silver Bullet, pero iba ni ICT, dahil may gold batch tayo. At ang gold batch, walang nagtuturo ng ganon na ilalabas natin. Publicly for free. Brought to you by Tickmill and Asasi Forex Community. So, yun na yun. Yung sample natin. Walang special ako sa MACD, guys. Wala akong special dyan. Mas gusto ko default. Nag-try na ako dati ng isa na mas maganda. At yun lang ang masasabi ko. Meron pa, baka may magbebenta sa inyo ng MACD or ng RSI na mas maganda. Wala po, libre lang dapat yan. Okay? Now, moving average, ito, i-discuss natin yan soon. Kasama yan sa mga indicators natin. So, traders use leading indicators to enter trades before the trend is confirmed. So, they can produce false signal dahil nga hindi siya pwede alone. Huwag kang magte-trade ng sarili, teka lang, tinitingnan ko lang. Huwag kang magte-trade ng isang indicator alone. Okay?
dapat meron kang confluence. Mas lumalakas yung iyong technical analysis. Now, lagging indicators, diyan na pumapasok yan, moving average, lagging yan. Kasi, lagging indicators confirm yung trend na binigay historical ng price movement. Okay, historical. Then, meron din tayo, ayan, na sample dyan, Bollinger Band. Para mapakita ko lang sa inyo, Bollinger Band. Wait, delete tayo ng iba. Sino dito ang sanay nang gumamit ng TradingView? Can you type, I mean, may idea na gumamit ng TradingView? Can you type 9 please? Kung gumagamit na kayo ng TradingView. Kung hindi man, kailangan nyo panoorin yung ano. Ito yung sample ng Bollinger Band. Si RA, si Sir JR, okay. TradingView, Patrick Lester, okay. Yeah, it's okay. Free lang. Up to 2, turuan ko pa kayo ng technique kung paano ha. Kahit dalawa lang ang ano nyo, may diskarte sir, mamaya, i-remind nyo lang ako sa chat. So ito ang Bollinger Band, pangit ng ganitong klase ng Bollinger Band. Yan. So dyan na papasok yung importante mamaya, yung support and resistance natin. Okay, now, back to ano tayo. So, ito yung summary, no? Leading indicators predict futures movement that can generate signal. So, yung mga gamit natin. Ngayon, may lagging indicators naman, tumutulong sa iyo makita yung history. Actually, pagka pinag-combine mo yung dalawa, mas nagiging reliable yung signal mo. Kasi meron kang futuristic na indicator, ibig sabihin, dinedetect niya yung possible price movement, tapos meron ka ring lagging na nakadepende sa price history. Okay? So, malaki yung tulong na magagawa mo pagka ganun. Okay? Now, saglit lang guys okay. Meet participants upon entry. Okay. Now, nakita na natin yung leading and lagging indicators. Paano ba normally gumagamit yan? Una, hanap ka muna ng indicator na hiyang sa'yo. Ibig sabihin, parang mas madali mo siyang maintindihan. Okay? Kailangan maintindihan mo yung buong detalye ng isang indicator na ginagamit. Dito, papasok yung simpleng indicator, pero mas madali mong i-combine sa ibang indicator. Set up your chart, magkaroon ka ng trading strategy. Well, sa mga susunod nating webinar, sa tuwing magtuturo ako ng indicator, tuturuan ko kayo ng strategy. And then how you can combine that indicator to other indicator. Plus, doon na papasok ngayon yung yung kahalagahan ng i-check ko lang, kahalagahan ng market structure natin. Okay? Kasi 'di ba kaya ako sinabi sa inyo kailangan maintindihan niyo yung market structure at maging malinaw sa inyo ang market structure. Okay? So, ito. Familiar tayo dito, guys. Tama? Yung market structure. Nakikita ba yung market structure natin? So, panuorin nyo lang yung lesson 1 ng SMC ICT natin na nakapost yan lagi sa ating group. Can you type 1 kung nakita nyo na to? Itong ating basic market structure. Yes, good. Mahalaga yan na makita na mapanood nyo uli para ma-refresh kayo. Dahil kung ang market structure ay dadagdagan nyo ng indicator, it is a big confirmation at mas malaki yung probability mo na tumama ang iyong technical analysis. Tandaan nyo yan. 2 heads are better than 1, sabi nga nila. So, dalawang indicator o kaya. Pero, lagi ko sasuggest, wag mo naman tatagtarin ang chart mo ng isang katutak na indicator. Okay? Maximum na yung 5, pero marami-rami pa yon. Doon sa mga nasa VIP ko ay meron silang 5 formulas, pero laging sabi ko pagkatapos, magtanggal kayo pero merong 1 o 2 importante na dapat nyo i-keep. Okay. Now, so basic market structure. Dito na tayo papasok sa isang mahalaga na pag-uusapan natin.
bago tayo mag-discuss, well, ayan, iaano naman natin yan. Okay, pinasok pala to, no? Ayan, monitor, adjust, yan. Bago nating iano yan, mag-naked candle muna tayo. Okay. Sino dito ang nakakaalam kung ano ang support and resistance? Walang support and resistance. Pwede niyong i-type. Support and resistance. What is support and resistance? Pagka tinanong niyo si ChatGPT, ang dami pang explanation yan eh. Kaya tanongin natin tingnan nyo, papasimplihin ko lang pagdating, ang sagot ni ChatGPT dyan, malalim. Okay? ChatGPT, what is support and resistance in trading? Gusto ko lang pakita sa inyo. Kasi masarap din mag-research dito kay ChatGPT. Sasagot niyan, kahaba-haba ang isasagot niya, no? Ang dami, di ba? Ayan, supply and demand zone. This is a price lever which ang kaibahan lang, Sir Rolly, ng supply and demand zone, sa supply and demand zone, kahit isang talbog lang o isang candle pa lang, pwede mo nang gamitin na supply and demand zone. Naisama ko yan sa isang tutorial ko. Pero ang support and resistance, at least merong dalawang talbog para makita mo ang support and resistance. Okay. Now, ganito yan. Resistance, support, dyan madalas tumatalbog ang price. Ibig sabihin, nagre-reverse. Para yung ping-pong ball, okay, merong kisame, merong floor na binabagsakan. Pero nabubutas din. So, yan yung support and resistance. Marami tayong klase ng support and resistance. Minsan, ang support nagiging resistance, which is structural. Meron din tayong paborito, yung moving average, yung EMA natin, nagiging support and resistance yan. And every market phase, meron niyang support and resistance. Bibigyan ko kayo ng example, no? Pero meron akong ituturo sa inyo. Normally, ganito mag-support and resistance initially ang mga trader. Okay? Isang talbog, pangalawa, okay, kunyari ito. Diyan na pumapasok yung mga pattern. Kaya pag-uusapan din natin yung technical analysis with pattern naman. Okay. Sa dulo na yon, ayan. Actually, ito, support and resistance din na minor. Okay. Ganyan madalas tayong gumawa, lalo na kapag trend line. Mali ba yan? Walang mali dyan. It's up to you kung paano yan. Yan ang tinatalbugan yan, then breakout. Ayan, pag-uusapan din natin ng breakout. Tandaan nyo, we are just still in introduction. Bakit ko kailangang ituro yung support and resistance? Kasi guys, maganda rin tong ipang-combine mo sa indicator na ginagamit mo. Okay. Pero merong isang support and resistance na sabihin natin, horizontal lang siya. Pero yan, papasok na yung supply and demand zone, pero hindi yung idea na supply and demand zone. Kasi ang idea na supply and demand zone, if you will discuss about ganyan yung supply and demand zone. Kung pag-uusapan natin ng smart money concept and using supply and demand zone, iba. So, ang ginagawa natin sa support and resistance, mas maganda yung box. Merong iba na nagsusupport and resistance, kinukuha lang nila yung wick nung isa na horizontal tulad niyan. Tinitignan nila kung maraming tumatalbog. 1, 2, yes. Even this one is I consider a strong support and resistance. Gumagawa sila ng area of support and resistance. Hindi linya. Area of support and resistance. Kaya nga sa MT4 natin, pakita ko lang sa inyo yung ating MT4. Teka lang ng tickmill, i-minimize ko lang. Saglit. Okay. Sorry. Kita ba? Meron din tayo, GPU tayo. Ayan, meron tayong MT4 indicators na pagka tinignan niyo yung indicators na to,
apply supply and demand zone. Yan. Similar lang din yan. Pero kung makikita mo katulad yan, isa lang. Okay? Pwede rin yang gamitin mo kung naka-MT4 ka. Pero if you are trading here, mas gusto ko to kung saan mas maraming tinatalbugan siya, yung area. Like this one guys, para sa akin, malakas-lakas to na support and resistance. Tinalbugan niya rin dito. Mas malaking zone yan para sa akin. Talbog siya dito, pagdating dito, tinalbugan yan. So, ayan yung tinatawag nating structural. Kaya ako sinasabi yan, maganda yung idagdag sa mga indicators niya. Okay? Kung kaya nyo supply and demand zone, gaya na sinabi ni Sir Rolly, that's better. No? Kaya nga papasok din dyan yung mga structural natin, okay, na SMC, yung basic market structure natin. Katulad niyan, nagkaroon na tayo ng major breakup structure, yung tawag natin dyan, o chok, dito sa taas. Sa baba, dito sa baba. And probably, breadth pala to. Pababa nga ang breadth. Okay? So, ganyan lang guys, yung ating support and resistance. Tandaan nyo, support and resistance area o supply and demand zone, whatever you want to call it, basta mahalaga, marunong ka niyan. So, paano mo ginagawa yan, coach? Laging merong tinatalbugan. Makikita mo naman yan eh. Yung kaninang picture na pinakita ko sa inyo, mahalaga na mag-practice na kayo paano ba gumawa. Pwede rin trend line, nakakagawa ka ng pattern dyan, nothing wrong with doing the trend line as well. And then, halimbawa, bigyan ko lang kayo ng teaser lang. Okay, i-add natin ng RSI dito. Nasaan ang RSI ko? Yung isa yata, ayan katulad yan. Yung RSI na yan, nagkakaroon ako ng confluence with my support and resistance trend line dito. Katulad yan, nag-overbought na siya, kung oversold na siya, yan. Overbought na siya, umuntog din siya dito, bagsak. With the help confluence, tuturo natin yan sa mga susunod. Tandaan nyo, we are still in introduction. So, ang pinapakita natin dito guys, na mahalaga ang pagtitrade ng matutunan din ang with indicators. Kaya nga sabi ko nun, both worlds dapat alam nyo. Okay? Both worlds dapat kabisado nyo. Hindi puro price action lang. Kasi hindi naman lahat magaling sa price action. Tama? Sabihin ko sa inyo, sino dito ang nadadalian yung mga nakaranas na mag-try ng iba't ibang strategy? Sino dito ang nadadalian kapag ka-candles lang ang tinitignan? Can you type 3? Compare sa indicator, Meron ba? Yung pure analyst ka ng candles lang. Mas masaya ka pagka candles lang. Meron? Wala, di ba? Pero kung may indicator, sino dito yung parang ang dali pa lang mag-indicator, sir? Sino dito? Meron? Can you type 7? Na-try mo mag-indicator, parang mas madali. Meron ba, guys? Ayan, marami. Sa totoo, pinaka-easy ang indicator. Ito tatapatin ko kayo. Usapang tayo. Wala yung aking share. Sorry. Natatakpan ito. Stop sharing na ako, guys. Tatapatan tayo, guys, Nung sumikat ang SMC, price action, maraming nagyabang na trader na nakikita ko. To be honest, SMC ako, ang chart nila, ang galing, ang ganda. Diba? Wala silang indicators. Pero, does it really matter? Sabi nga sa totoo, it matters kung ikaw ay profitable. Kung profitable ka sa indicator, just be it. Be happy with it. Importante, consistent and profitable ka. With risk management ka. Kung ikaw naman ay profitable sa smart money concept, that's it. Ngayon, hanapin mo kung saan ka madadalian. Kung saan ka magiging consistent trader. And that's the good thing. Dito sa Asasi community natin, lagi nating inihahain lahat. This is all the tools that you have. You have all the tools dito sa Asasi Crypto and Forex community natin.
Mapa indicators yan, mapa smart money concept, libre pa yan. Hindi ko kayo sinisingil. Wala kayong babayaran. Okay? Ang gagawin nyo lang is self-study. Kung may tanong kayo, please wag niyo lang akong i-PM kasi sumasagot ako sa comment ng mga video. Mapa YouTube man yan o dito sa Asasi Forex Community. Sasagutin ko kayo. Sa ano kasi, nagkakapatong-patong ang PM natin. Okay? So, guys, napakarami pa nating matututunan sa mga susunod na webinar. Kaya pasalamat tayo kay Tickmail, laging nakasupport sa atin. Ngayon, it's time para magtanong about indicators. Wag lang yung strategy kasi isa-isahin na natin yun sa soon. Pero pwede nyo na akong tanungin ngayon primarily o meron kayong request para sa susunod, magawa natin yon. Okay? Pwede kayong mag-unmute, pwede kayong mag-type. Meron kayong tanong, kung kayo man ay nanonood ng recording, please type nyo lang sa comment. Okay? Pero ang lang, general lang. Baka halimbawa, tanongin nyo, Coach, ano ba talaga mas maganda? SMC or indicators? Ano sagot ko? Parehas maganda yan. Nakadepende yan sa'yo. Kung saan ka magiging madadalian, kung saan ka magiging profitable. Ang dami kong kilala ng mga SMC, kumikita sila. Okay? Pero, marami rin akong kilalang trader noon pa, kahit yung mga nagugulat ako, profitable siya sa gold. Alam nyo, nagkukwentuhan lang kami, nito lang. Tropa rin. Ano mo, strat mo? Wala lang, support and resistance. May counting candles, tapos kung anong untog, silip, may indicator siya, isa lang. Tapos. Okay. Maganda yung tanong ni Smile. Ako kasi, tapatin ko kayo, divergence trader ako, Smile. So, gumagamit ako ng RSI divergence. Okay, isa yun. Tapos sa VIP mentoring, meron talaga akong isang secret weapon na pero alam nyo na rin. Ayan yun, divergence nga. Yun na yung ginagamit ko. Pero, pangit na nagamit ko, wala namang pangit. Kaya yan nandyan eh. Yung mga nasa sige, share ko sa inyo. Maraming pangit. Punta ka lang sa trading view, yung mga hindi kilala, yun yung mga pangit na indicator. Katulad niya, Boom Hunter, wag tong Boom Hunter po. Marami dito, maraming trash. Nakikita naman, may mga trash din dyan. Ayan, may mga trash. Pero yan, harmonic pattern. Pero, harmonic pattern, sige, tuturo rin natin yan. Pero may basic lang akong harmonic pattern. Pero pagkatapos na ng indicators, ha? Huwag ka ba yung mag-alala. Pagkatapos na ng indicator yung oops. Ayaw na. Nawala ba ako? Naghang? Biglang nagloko ang ating Zoom. Okay pa naman? Recording in progress tuloy. I-connect ko na lang to. Saglit lang. Ayusin ko lang yung view natin. Speaker. Okay. Ano pa yung tanong? I mean, hindi fit sa'yo. Magamit mo po. Wala naman kasi pagka Bollinger Band, sarap din gamitin. Pagka yun lang. MACD, sarap din gamitin. Yung mga major indicators, okay, meron akong isa hindi ko maalala yung guhit lang, hindi naman siya accumulation hindi rin yung money flow index. Maganda rin yung money flow index Pwede rin isa-isa, pero hindi ko talaga ginagamit yung mga Doon tayo sa major indicators, ang pangit, wala talaga akong pagka-major, kaya yan major. Yung mga minor na pinakita ko sa inyo kanina. Yun, ang pangit. Ang maraming pangit. Okay? Maganda yung tanong mo, Smile. Marami ka pang matututunan soon kapag regular kang umattend dito. Sino pa? Gusto ko may magandang tanong tulad kay Smile.
Dati, yung isa sa favorite ko, MACD. Kaya, kaya mo maging profitable MACD, tapos samahan mo ng price action. Yan yung SMC, yung mga natutunan mo dyan. Kahit yung dalawa lang na yun. The best yun. Okay? Meron pa guys? Wala na? Okay. So, make sure lang na ready rin kayo doon sa ating mga discussion sa susunod. Pero feeling ko, yes, may divergence sa MACD. Meron divergence sa MACD. Actually, marami. Stochastic, may divergence. RSI, stochastic, may divergence. May dalawa pang klase ng divergence. Yung isa, continuous trend lang siya, yung tinatawag na hidden divergence. Pero hindi ako gumagamit ng hidden divergence, guys. Doon ako sa normal natin na divergence. MACD divergence, kasama yan sa ituturo natin. Huwag kayong mag-alala. Marami pa eh. Pero, sa susunod, explain ko kung bakit ako naging sige, ano na, total general tayo ngayon. Bakit ako divergence trader? Nagtuturo ako ng Elliott wave, makikita niyo yan, basic. Okay? Alam ko ang harmonic, ginagamit ko yan. Wyckoff, hindi ko na ganong ginagamit, pero dati nagturo ako ng Wyckoff. Any kind of pattern, tinuro natin yan. No, yung basic mga pattern, bullish flag, triangle, kung ano-ano man, wedge. Tandaan nyo guys, bawat kanto niyan may divergence. Kaya ako divergence trader. Okay. Pero yun nga, primarily talagang mas tinuturo ko yung strategy ko sa VIP mentorship. Pero hindi ko sinasabing mag-attend kayo sa VIP mentorship. Especially, hindi ko naman siya pinupush sa mga tao. Kasi halos sabihin na natin 60% tinuturo ko naman publicly. Okay? Wala namang, yun ay para talaga sa mga dedicated na mga student na matuto. Hindi siya sobrang pricey naman kung kukumpara sa iba kasi nga, yung iba, nanggaling nga ako, 2020 group mentorship, 15K eh. Group mentorship yun 2020. Custom indicator namin, nope, hindi siya gawa. May mga source code siya. Pinagtutulungan namin nung classmate ko sa trading. KBC lang yun. So, kung makakita nyo, ang indicator namin ay customized. Pero source code lang yun. Modified mo lang yung mga galing sa iba. Kailangan mo na na source code. Pero hindi ko na na-practice yun. Okay? Mahirap gumawa ng indicator. Meron po bang magkasama na RSI? Ano yung magkasama? Combination, RSI, MACD? Lahat ng indicator, guys, pwede mong i-combine. Hindi lang yan MACD, hindi lang yan RSI. Maraming combination, pwede mong i-combine. It's up to you. Kumbaga, sabi ko nga sa inyo, parang karpintero, I will teach you how to use hammer, saw, lagari, okay? Tuturo ko sa inyo itong tools na to, kung ano man. And then, it's up to you kung paano mo gagawin ang cabinet. Basta alam mo yung basic. So, ganun ang ang style na gagawin ko simula ngayon sa pagtuturo nito. Ayun, buti sinabi mo, Sir Roku. Nakalimutan ko. Okay. Yan, kasi ako nga may bayad, no? Ang gagawin nyo lang, halimbawa, ito, dalawa na, no? Mag-save indicator template kayo. Alam ko meron yan kasi nung ginaguide ko yung isang estudyante. So, halimbawa, itatype nyo 1. Sa 1 na indicator template, ang magkasama, MACD, tsaka RSI. Tapos, save ka uli ng panibago. Okay? Katulad nito, makikita nyo. Iba na naman to. Kaya lang, tigilima kasi ako. Okay, yan. Tapos, ito naman, order block assassin to. O yan, more on order block. O, ganyan siya. Kaya, dalawa-dalawa, pwede mong i-combine. Sisilipin mo lang. Tapos, gawan mo siya ng star dito. Nakakasunod naman. Gawan mo siya ng star. And then, ayan. Magiging, malalagay siya dito sa favorites mo. Kaya yan, crypto group coaching, ayan. Meron pang naked candles. Ayan, naked candles, walang indicator. Kasi nga, mas gusto kong tumitingin dyan time.
merong ito, ano ba 'to? Yan, may mga buy and sell, pivot super trend. Pagka nagtuturo kasi ako nun, sinesave ko na siya. Ito naman, alam ko 'to, ito yata yung ano, meron din tayong RSI divergence matic pero wala pang gulo yun eh. Mas gusto ko pa rin marunong ka talaga tumingin by naked eyes. Two best indicator, wala na combination, wala talaga. Yung nag-profit ako, ah meron, basta yung isa RSI, then it's kung ano naman nun, pwedeng Bollinger Band, pwedeng ano, wala talaga ako dun talagang favorite na favorite. Doon sa VIP mentoring, merong 5 formulas doon. Pero sa totoo, lahat yon hindi ko na ginagamit. Pero maganda, matutunan yun ng mga beginners. Which kasama yun sa ituturo ko. Okay? Kasama yun sa ituturo ko. Kayo na lang ang magkukuhanap kung ano yung combination na gusto nyo. Na mas madali sa inyo. Kasi lahat yan may gana may gana. Ayun, hindi kaya yung indicator. Yun yung sabi ko sa si Roku, mag-indicate same ka ng indicator template, okay? Yun lang yung best sa solution mo kung hindi ka magbabayad. Ito, paborito ko rin tong smoothed HA candles. Maganda yan, parang moving average. Kung mapapansin nyo, ayan, no? Kasama yan sa ituturo ko. Isa lang ba? Okay. Dati alam ko nakaka-save ng tatlo. The last solution, the last solution is talagang bagay kung profitable ka, mag-plan. Meron tayong si JP. I-message nyo si JP, nagpo-post yun sa nagbebenta siya ng mga trading view plan na mas mura. Okay? Nung araw meron pang $1 na 1 month promotion ng trading view. Mga 2021 yata yun. Ngayon wala na eh. Wag din kayong manghinayang kung meron man kasi kung mahusay na kayo sa smart money concept o sa price action, kahit lang isa o dalawa. Okay? Hindi mo kailangan ng napakaraming indicator. Sa totoo, kailangan mo lang dalawa. Meron ka support and resistance, pwede yun na strategy na. Okay? Tandaan niyo yun. Hindi nyo kailangan ng napakaraming indicators para maging profitable. Yung iba nga, Bollinger Band lang. Kumikita na sila eh. Kaya lang, mamasterin nyo lang. Ang sikreto dyan, pagka tinuro ko sa inyo, mag-backtest kayo. Pagka backtest nyo, tsaka nyo talagang i-apply sa actual trading. Ang sikreto guys, lahat ng mga strategy na nakikita nyo, natuturo nyo, meaning ng backtesting, tinitingnan nyo lahat kung gumana siya, kung hindi, kung naging bullish siya, kung naging bearish siya. Okay? Klaro tayo doon? So, I hope, yung introduction natin dito sa ating, okay, I hope lahat ng introduction natin dito sa TradingView, TradingView tuloy, sa technical analysis with indicator ay naging malinaw sa inyo. Introduction pa lang to, maaaring mag-MACD muna ako or ito na lang para masaya. Total kayo ang umattend dito. Kung papipiliin ko kayo, ano ang sa tatlo moving average, RSI, o MACD? Ano ang gusto nyong matutunan? Bumoto kayong 13, kahit 10 lang. Kung sa totoo, ang gusto kong matutunan nyo, walang sumasagot ng gusto nyong matutunan. Yun si Lester. Sa beginners, gustong-gusto kong matutunan yung MACD. Ang RSI madali lang eh. Pero ang MACD, pagka natutunan nyo, MACD lang tsaka price action, the best na. Kasi kung may RSI divergence, meron ding MACD. Pero kung maraming boboto ng MACD, marami na, 2, 3 ng RSI, sino pa gustong bumoto? RSI 1, RSI 2. Ayun na, nagtatlo na MACD. O isa na lang MACD, si Joseph. Ayun na, 5. O sige, MACD. Dahil yun na sinabi ko. Hindi, maganda MACD.
Actually, diyan ako nakilala ni Coach Marvin Tabis. Okay, at doon na isa 'yun sa dahilan na-invite niya ako, then isa 'yun sa dahilan kung bakit, kinuha niya akong coach ng Cryptoverse, yung dating niyang, yung community niya. Okay, MACD kasi yung tinuro ko. Ang lalim ng MACD, guys. Akala niyo lang gano'n na lang 'yun, i-aano natin. So, MACD susunod nating lesson, tsaka natin susunod yung Gold Batch. Okay, yung Gold Batch gusto ko. Ayan, thank you Sir Rico. Ayun, may turo rin ako do'n, pero siyempre iba na yung live ka na nanonood tapos nagtatanong. Okay, so don't forget, ang susunod nating webinar pagka na-announce next week, baka vacation ako uli. So, ano lang, every week I'm trying it once a week, pero nagdodoble ako pagka kailangan. Okay, kung nag-enjoy kayo, can you type 10, 9, 8? Kung medyo bitin kayo, o di 9. Kung na-enjoy nyo naman, edi 10. Okay, gusto ko lang makita. Okay, so thank you again sa inyong lahat. Yung mga gustong magtanong, mga update, i-update ko na kayo, singit ko lang, no? House Assassin Gold Sniper, nag-take profit na po ang buy niya. Nagkaroon tayo ng drawdown na malaki, more than almost $2,000. Pero biruin mo, nag-take profit yun. And then, nag-income yung iba. Lumaki lang ang drawdown because we never expect yung nangyari. Ang tawag ko nga doon is US election aftermath gold crisis para sa mga trader. Okay? Pero ang sa ibang grupo, balita ko, no, sunog talaga sila lahat. Kasi nga, hindi nila ina-anticipate yun. Ako naman, dahil talagang trader din ako, tinitignan ko kung magre-reverse na ba talaga gold. Sinabihan ko na yung mga ka-group ko o yung mga subscriber, please add capital dahil baka abutin tayo. Hindi pa mag-reverse ang gold, abutin ang inyong capital. So, to make the story short, profit kami kanina. Kaunti lang ang casualty, yung mga below $2,000 capital. Yun yung sinasabi ko, kaya ayoko magpilit na, hindi, sali kayo kahit $500 lang. Tandaan nyo, ang mga whales na nagte-trade ng mga EA na ganyan o kaya strategy na ganyan, malalaki rin ang capital pero less ang margin. So gusto natin ingatan yon. I want to protect the capital ng mga investment ng mga subscriber na naniniwala sa community natin. Okay? At the same time, hindi ko pinupush ang EA and copy trading. Doon pa rin tayo sa manual trading. The problem is, merong tao talaga na gusto ng passive income kasi busy, mahirap mag-aral, hindi ka agad kumikita pero gusto nilang additional income. So, side yan, side lang natin. Ang focus talaga natin, marami ako sa spot, meron din ako derivatives, crypto and forex. Nag-trade tayo. Okay? So, yun lang guys, parang simple update. Kung gusto mo talaga ng high risk, high reward, Assassin Gold Sniper, ang ating isang EA na mayroong high risk, high reward kung gusto niyo ng passive income. Kaya lang, malaki talaga capital. Okay, so update lang yan kasi may nag-PM sa akin na kung pwede ibigay yung update. So, kung papanoorin niyo to, sabihin ko yung update. Okay, so again, thank you guys. Salamat sa inyong lahat. Salamat sa... don't forget na mag-comment lang kayo sa mga video. Kung ikaw ay nanonood, baka may request ka, recorded to. Kung nanonood ka na recorded, request lang kayo. Tandaan nyo, we are trying to give free mentorship sa lahat. Gusto ng TICMIL yan. Primarily, education in Forex kasi maraming Pilipino ang kulang sa education sa Forex. Okay? Maraming Pilipino ang gustong matutunan to pero napapupunta sa scam, napapapunta sa networking, Ponzi scheme, which we are trying to avoid. No, na wag na sanang mapunta pa kayo doon. Pwede talagang kumita sa Forex. Kailangan nyo lang proper knowledge, proper guidance, and thank you again, TICMIL. And of course, salamat tayo, nagtulungan tayong buuin yung Assassin Crypto and Forex community. Thank you again guys and good night.